Mga Lods, magandang araw sa inyo. So, ito nga pala yung first episode natin sa Life Lesson Enforced. So, mga Lods, itong life lesson na to is naisip ko to habang nagbabasa ako ng comment doon sa may isang social media. Medyo related to sa time is gold. So, madalas ang time is gold, sinasabi natin yan, lalo na pagka kunwari meron tayong kailangan gawin. Imbis na ipagpabukas natin yan, mas ginagawa na natin ngayon, di ba? So, doon natin nagagamit yung meaning ng time is gold. Kasi time is gold, kaya gawin mo na ngayon. Huwag ka na magmanya na habit, di ba? Pero alam niyo mga Lods, hindi lang talaga dun applicable ang pagiging time is gold. Kasi meron tinatawag na na save time because time is gold. So paano nga ba nangyayari yun? So mga Lods, naisip ko to, meron ako nabasang post muna na parang gustong magpapayat ng hindi nag-exercise. So disclaimer lang hindi ako doktor So mga doktor ang nag-uusap doon. So sinabi ng isang doktor na pwede yun as long as na magka-calorie deficit ka. Ngayon, meron namang isang doktor na sumagot na, okay, pwede nga mangyari yun, pero bakit mo gustong tanggalin yung exercise? 'Di ba? Kasi napakadaming benefits ng exercise. Why not lose weight and and mag-exercise ka rin, 'di ba? Kasi nga napakadaming health benefits. So merong nag-comment. Ang comment niya dito daw kasi sa Pilipinas ay maraming kumbaga tao na 8 to 5 ang trabaho, pagkatapos in total 2 hours daw yung nagagamit sa pag-commute. So, 1 hour daw papunta and 1 hour pa uwi. So, 8 to 5. So, ngayon mga Lods, bigla akong naisip because I'm in many uniform. Ang isa sa magandang natutunan ko sa training ko, yung about sa time. Kung 8 to 5 lang mga Lods para sa akin pwede kang magkaroon ng time para mag-exercise. Kung ang trabaho mo 8 to 5, pagkatapos meron kang 2 oras na nagagamit para sa pag-commute mo, napakadami mong time. So in training kasi, ang tulog talaga doon is 10 p.m. to 4 a.m. So sa mga doktor dyan pakisabi na lang kung anong komento nyo ron dyan sa comment section. Pero, okay, during the training naman yun, during 6 months naman yun. So ngayon, pagising ng 4 a.m. kasi, 4:30 automatic mag-exercise ka na. So in 30 minutes, kailangan magawa mo lahat ng gusto mong gawin. So mag-exercise ka, 4:30, minsan umaabot yan hanggang 5:30 o hanggang 6. Depende yan kung mag-road run pa kayo. Or pwede naman mas mapaaga. Pero ang hindi nawawala is yung Army or PNP dozen. So ibig sabihin, 12 exercise yun na iba-iba gagawin nyo. So ginagawa namin yun every morning. Walang paltos yung ginagawa yun. 'Di ba? Then after nun, kung may road run, mag-road run pa kami. And then, tsaka ka maliliko, and then tsaka kakain. So, natatapos lahat yun, and then 7 o'clock, automatic na sa klase na kami, nag-aaral na kami. After mo mag-aral, kakain ka ulit ng tanghalian, pero during tanghalian, may mga times pa na pinag-exercise muna kami bago kumain. Pampagana daw. And then, right after nyong mag-aral ng 5 p.m., automatic, meron pa kaming takbo ulit. May takbo pa ulit. O kaya minsan may exercise pa. So, ilang beses kami nag-exercise. And to think, 7 a.m. to 5 p.m., preoccupied kami ng pag-aaral. So, may ginagawa kami. Okay? And then, 3 beses kami nakapag-exercise. And almost every day, 3 exercise. Pero, ang pinaka-average is 2, umaga and hapon. So, ibig ko sabihin mga Los, napakadaming oras na pwede. Di ba? Pero, eto nga yung mga natutunan ko na don't waste time because time is gold. So, ang isa doon mga Los, pag maliligo ka, ang unang experience ko doon, unang experience namin lahat, within 10 counts, kailangan nakaligo ka na. So, it sounds impossible, di ba? And it is really impossible. For 10 seconds na maliligo ka. Pero wala kang magagawa. After 10 seconds, anong gagawin mo? Tatakbo ka na and then magbibihis ka na ganyan. So, pakiramdam mo, ang dumi-dumi mo, di ba? So, ganun talaga sa una. Ang tanong, bakit mahirap? Because you're not used to it. Isipin mo ngayon, civilian life. Habang naliligo ka, pagpasok mo ng CR, anong gagawin mo? Minsan titingin ka pa sa salamin, kakausapin mo pa yung sarili mo, isipin mo, napaka-pogi mo, kung ano mga gagawin mo, mga daydreaming mo habang nakatingin sa salamin, di ba? Magsasabon ka, kung ano pag gagawin mo, maglalaro-laro ka pa, ganyan, di ba? So maraming wasted time sa pagligo pa lang. And then you will realize, eventually, after how many days na 10 seconds ka lang pwedeng maligo, you will cut down yung mga unnecessary things na gagawin mo. I-ready mo na kagad yung mga kailangan na panligo mo, gabi pa lang, nakaayos na lahat yan. So once na pagbuhos mo, automatic nagsasabong ka na lahat, ginagawa mo na, pangalawang buhos, nagbabanlaw ka na, and then pangatlo yung mga part na hindi mo gano'n nabanlawan. Doon mo marirealize, efficient sa time and efficient sa water lahat. Isang tabo pala, halos kaya mong basahin pala buong katawan mo. Siyempre, unless na lang kung mahaba buhok. So ngayon, you will realize next time, yung 1 minute pala is enough para maligo ka. Direct to the point.
Kasi ang goal lang is maligo ka, linisan mo yung katawan mo ng maigi, magbanlaw ka para matanggal yung mga sabon, di ba? You will realize yung 5 minutes is super enough na talaga para makaligo ka. So ngayon tatanungin kita ulit in civilian life. Bakit umaabot ka ng ganung katagal sa pagligo mo? Yung malamig na unang buhos, ang tagal-tagal. 'Di ba? May kasabihan pa na itatapon mo yung unang buhos kasi yun lang naman daw malamig. Magugulat kayo yung pangalawa malamig pa rin. Hindi iinit yan, ibuhos mo na agad ng matapos na. Kasi ganun din naman, ibubuhos mo rin naman yan, ba't pinapatagal mo pa? Direct to the point, gawin mo dapat yung gawin. Yun yung isa sa natutunan ko. By doing that, you will save resources, you will save time, di ba? And you will save energy. Ano mangyayari sa'yo, magiging efficient ka. You save time because time is gold and you can use it in other things. So in civilian life, siguro pwede ka matulog ng 10. Gumising ka ng 5 a.m. kung 8 to 5 ang pasok mo, di ba? 5 a.m. to 8 p.m. 3 oras para maganda kumain, di ba? At makapag-exercise. Kung mag-exercise ka lang naman everyday ng 15 to 20 minutes, di ba? Enough na, di ba? Kung gugustuhin mo talaga. Ngayon, pagpunta mo ng gym, bakit umaabot ka ng 2 oras, 3 oras kung hindi ka naman din bodybuilder? May kwentuhan, tingin sa cellphone, pipicture ka muna. Hindi ka direct to the point kung ano yung purpose mo dun sa pagpunta na yan. But kung marirealize mo, kung sa tamang pag-exercise, kahit pag push-up, pull-ups, and then yung interval is mga 30 seconds na pahinga lang, which is yun din naman yung sinasuggest ng mga ibang fitness coach. Kung talagang gusto mo lang talaga mag-exercise para maging healthy, maraming paraan. So mga Lods, yun yung isa sa mga natutunan ko doon sa pag-training. Time is gold, so don't waste time. Direct to the point. Kaya may bilangan yan, hindi para kapahirapan kami. Kaya may bilang yung mga bawat ginagawa namin to cut down the unnecessary things sa bawat bagay na ginagawa natin. Kahit sa pagkain lang eh. Manonood tayo, titingin tayo ng cellphone. Nagagawa nga yung manood sa social media ng kung ano-ano ilang minuto. Pag sama-sama mo yung minuto na yun, enough na yun para makapag-exercise ka. Nakakapagtapos nga tayo ng K-drama sa Netflix eh. Why not give some time sa katawan mo para makapag-exercise ka? So mga Lods, ito yung first episode ng life lesson and force natin. Sana nagustuhan nyo to. Again, time is gold, so don't waste time. And use it efficiently. So yun lang mga Lods ha. Thank you.